Matagal nang nagtatrabaho sa fire department si Lito. Sa dami ng panahong ginugol niya sa mapanganib na trabaho, sari-sari ng kanyang naranasan. Maraming tao na rin siyang nailigtas. Ngunit noong particular na rescue operation na yun, gabi ng Huwebes, sa isang street sa Santa Mesa, may nangyari kay Lito na hindi niya malilimutan. Alas 10 ng gabi nang tumawag sa tanggapan namin ang isang batang lalaki. Humihingi ng saklolo na susunog daw ang bahay nila. Rumisponde kaagad ang aming team. Isa ako sa mga naatasang magtungo sa naturang lugar. Pagdating namin sa nasabing address, nasa stage 1 pa lang ang sunog. Ibig sabihin, maaagapan pa. Gayon pa man, nagpapanik na ang buong kapitbahay. Nagsimula kaming kumilis. Dalawa sa tao ko ang nangasiwa sa pag-ayos ng water hose para patayin ang apoy. Lumapit sa akin ang luhang ina na kalalabas lang ng bahay. Hysterical ito. Ang anak ko nasa loob pa. Iligtas niyo siya. Nasaan siya, Mrs.? Tanong ko kaagad. Nasa kwarto, para mo ng awa. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kaagad ako nagtungo papasok ng bahay. Hindi pa inaabot ng apoy ang front door. Bandang likuran ang tinutupok ng apoy. Madali akong nakapasok. Tuloy-tuloy ako hanggang marating ang isang silid. Binuksan ko iyon sa pamamagitan ng pagsipa sa pinto. Kaagad akong sumigaw, "Bata, nasaan ka? Hinihintay ka na ng mami mo sa labas." Dito, ang sabi ng isang tinig sa aking likuran. Nagulat pa nga ako. Paglingon ko, isang batang lalaki ang nakatingin sa akin. Mga 7 years old siguro siya. Kalbo ang bata at medyo namumutla ang mukha niya. "Tara na sa labas," sabi ko sa kanya. Hinawakan ko pa ang kamay niya. Malamig iyon. "Sandali," sabi niya. Lumakad siya at ako ang hinatak niya sa isa pang kwarto. Pagpasok namin sa loob, isang batang babae ang nakita namin nakahiga sa kama. Walang malay. Mga 5 years old yung batang babae. Sa tansya ko, nalawala ng malay yung bata dahil nasinghap ng usok. Kung hindi ito maaagapan, lalala ang pinsala. Putit nakita namin ito agad. Binuhat ko ang bata. Lumabas na ako ng kwarto. Hinanap ko ang batang lalaki. "Bata, nasaan ka? Tara na," ang sigaw ko. May urgency. Takot akong lumala ang apoy. Hindi na kami makakalabas ng buhay. Pero hindi ko na nakita yung bata. Inisip kong baka nauna nang lumabas. Nangamba ako sa buhay ng batang babaeng buhat ko. Kaya nagdesisyon akong lumabas na ng bahay. Dinala ko agad sa ambulansyang nakaabang ang batang babae. Sinalubong kami ng umiiyak niyang ina. "Bianca, anak ko." Unti-unting nagkamalay ang batang babae. "Mami." Niyakap agad ng inang kanyang anak. Pag-uway binalingan ako. "Maraming salamat sa iyo," sabi niya sa akin. "Yung isa niyo pang anak, nandun na ba?" Tanong ko kaagad sa kanya. Nagtaka siya. "Ha? Yung isa niyo pang anak na nakita ko sa loob ng bahay. Lalaki, kalbong mga 7 years old." Napauwang ang bibig niya sa sardan. Nagulat ako sa ekspresyong gumuhit sa mukha niya. Animo gulat na gulat. Hindi makapaniwala. "Mrs., hindi maaaring mangyari yung sinasabi mo." "Ho, wala na tayong oras. Baka naiwan pa siya sa loob," sabi ko. "Sigurado ka sa nakita mo? Kalbo maka mo? 7 years old?" "Medyo namumutla na nga siya." "Diyos ko," ulit ng hinang. "Si Michael nga." Hindi ako nakakibo. Umiyak na kasi yung ginang. Parang may nasabi akong nagpabigat sa kanyang loob na napahagulhol siya. "Mrs., bakit?" Worried kong tanong. Magdadalawang taon ang patay si Michael. Ang bulalas niya. "Ha? Hindi maaari. Buhay siya." Pilit ko. Nagkita kami, nagkausap. Hinakawakan ko pa siya. At malamig ang kamay niya. Inilabas ni Mrs. Sardan ang wallet sa bulsa. May kinuha siya roon. Isang larawan. Ipinakita niya agad sa akin. "Siya ba ang nakita mo?" Tanong niya. Tumango ako. Yung bata sa larawan at yung batang kalbo na nakita ko sa loob ng bahay ay iisa. Siya nga. Kung ganun, si Michael nga ang nakita mo. Leukemia ang ikinamatay niya.
Nakalbo siya bunga ng chemotherapy. Halos panghinaan ako ng tungod sa aking natuklasan. Yun ang una kong karanasan na pakitaan ng isang multo. At nahawakan ko pa siya. Tandang-tanda ko ang nanlalamig niya kamay. Nang matubok namin ang sunog, kaagad din kaming nagbalik sa headquarters para gumawa ng report. Naikwento ko sa mga kasamahan ko ang nangyari. Then biglang may naalala si Manny, isa sa kasamahan ko. Siya ang naka-receive ng call kanina tungkol sa sunog. Batang lalaki nga raw ang tumawag. Nare-record namin ang mga tumatawag sa tanggapan. Pinakinggan namin ang voice recording ng batang tumawag na nag-report sa sunog. Si Michael din kaya iyon. 2 days later, dinala ko sa ospital si Mrs. Sardan at ang anak na babae. Ipinakilala niya sa akin ang kanyang asawa na noong masunog ang kanilang bahay ay nasa lalawigan ng Davao. Ipinapakinig ko sa mag-asawa ang tape recorder voice na tumawag na bata sa aming tanggapan. Hindi kaagad nakakibo ang mag-asawa. Naiyak ulit si Mrs. Sardan at napayakap sa asawa. Kinumpirma nila sa akin na ang boses nga ng yumao nilang anak ang tumawag sa aming tanggapan. Si Michael ang nag-report ng sunog. Kung paano nangyari, hindi namin alam. Pero isa lang ang aming natitiyak. Iniligtas ni Michael ang kanyang pamilya sa kapahamakan at hindi naging hadlang na siya ay nasa kabilang buhay na. It seemed unreal na pati playground ay maaaring pamugaran ng mga multo spirits. Kahit ako noong una kong marinig ang ideya, hindi ako makapaniwala. Pero ayon kay Sandra, sadyang nakakapangilabot ang kanyang naging karanasan sa isang playground sa kanilang subdivision sa Santa Rosa, Laguna para ipawalang bahala ang posibilidad ng pagmumulto sa palaruan. May isang playground sa tabi ng isang lumang kapilya sa loob ng aming subdivision ang pinaniniwala ang haunted. Bagong lipat pa lang kami sa subdivision na iyon kaagad ang kwentong narinig ko sa mga kapitbahay. Tinatawanan ko lang ang kanilang mga istorya. Hindi ako naniniwala sa multo. Sa haunted playground pa kaya. Minsan sinamahan ko ang aking 2 anak na lalaki na maglaro sa di umano ay haunted playground. Walang tao sa playground noong hapong iyon dahil kinatatakutan nga iyon. May 2 duyan sa playground at isang siso at 2 padulasan. Naupo ako sa bench. Sabi ko sa mga anak ko, kina Paul na 7 taon at Eric na 5 taon, na huwag masyadong malikot at mag-iingat sila nang hindi magalusan sa paglalaro. Tumango naman ang mga anak ko at sila'y kumaripas na ng takbo para maglaro. Pakanta-kanta pa nga ako habang nagbabasa ng magazine. Maya-maya narinig kong umiiyak ang isa kong anak, si Paul. Nakita kong nasa swing siya. Ang lakas ng ugoy ng duyan na kinauupan niya. Ang taas-taas na nang nararating niyon. Halatang natatakot na si Paul. Tama na, ang sabi niya. Kinabahan ako. Dali-dali akong nagtungo sa duyan na kinalalagyan ni Paul. Kumapit kang mabuti, anak, ang sabi ko. Hindi ko alam kung paano patitigilin ang duyan sa pag-ugoy. Sinunggaban ko yung kadena nagsisidilming tali nito. Hinawakan ko yun. Halos tangayin ako niyon. Pakiwari ko ba'y may puwersang nagtutulak sa duyan, ngunit hindi ko naman nakikita. Sa wakas ay napatigil ko rin ang duyan. Umalis ka agad din si Paul at niyakap ako. Mami, ang lumuluha niyang sabi. Tahan na anak, hinagot ko ang kanyang likod. Yung Ali kasi nilakasan niya ang ugoy. Hikbi ni Paul. Ali, nagtaka ako. Wala namang ibang tao kundi kami. Sinong Ali? Hayon siya At itinuro niya ang likuran ko. Agad akong napalingon doon. Wala namang tao. Kinilabutan ako. Paul, tara na. Yaya ko sa anak ko. Nasaan ang kapatid mo? Tanong ko. Itinuro ni Paul ang siso. Pagtingin ko doon, halos mapasigaw ako sa takot. Nagsisiso ang anak kong si Ezric. Pero wala namang tao sa kabilang side ng siso. Yet umaangat ang anak ko sa kabilang side ng siso. Sa takot ko, dali-dali kong pinuntahan si Eric at binuhat. Mami, bakit? Ang tanong niya sa akin. Inalis ko siya sa siso. Uuwi na tayo, sabi ko. Naglalaro pa kami ni Damian, sabi niya. Itinuro pa di umano ang kalaro niya sa siso.
Pero wala namang bata sa kabilang side niyon. Niyaya ko na silang umalis ng playground na iyon. Halos kalat ka rin ko ang aking mga anak sa bilis. Magmula noon, hindi na kami nagbalik sa palaruang iyon. At kapag may bagong lipat sa subdivision, ako ang kauna-unahan nagkukwento ng naging karanasan namin mag-ina sa haunted playground na iyon.